Sinabi sa Ebanghelyo na pagkatapos sawayin ng mga apostol ang mga batang ito na inilalapit kay Jesus, ay pinagsabihan sila ni Jesus na huwag pigilan. At pagkatapos po noon, sinabi dito sa Ebanghelyo, at kinalong ni Jesus ang mga bata. Kinalong ni Jesus. Alam niyo po, ang baby, kapag umiiyak at gusto mong patahanin, ang una pong ginagawa ng magulang o kaya ng kanyang lolo o lola na nag-iiwi sa kanya ay kinakalong. At alam niyo po, ang magiging reaksyon ng bata, tatakan po ang bata. Bakit? Sapagkat naramdaman ng batang ito na hindi na siya nag-iisa. Sapagkat naramdaman niya na meron na po siyang kasama. Mga kapatid, kinalong tayo ng Diyos noong panahon na tayo ay may mabigat na pinagdaraanan at pagsubok sa buhay. Narinig niya ang ating iyak. Naririnig niya ang ating hinanaing. Ramdam niya yung bigat sa ating balikat na pinapasan. Hindi po bingi ang Diyos sa lahat ng ating mga daing sa buhay. Sa katunayan ay gumagawa po ng paraan ang Diyos upang tayo po ay kalungin sa paraang hindi natin inaasahan. Gumagawa ang Diyos ng paraan upang tayo ay kalungin sa paraang hindi natin napapansin. Kailanman po ay hindi tayo iiwan ng Diyos. Amen. Sapagkat alam niya na hindi natin kayang mag-isa. Hindi natin kayang magpatuloy kung wala siya sa ating buhay. Katulad ng bata na umiiyak. Pupuntahan at kakalungin tayo ng Diyos sa mga oras na tayo po ay may pinagdaraan ng pagsubok sa buhay. Ang pagkalong na ito ay kadalasan hindi kapansin-pansin sa atin. Halimbawa po, noong December 15 po ay namatay ang kapatid ng aking lola. Nilibing po siya ng December 21. Pagkalibing po, pauwi na kami. Paglabas po namin ng gate ng sementeryo, inatake sa puso ang nakakatandang kapatid ng aking tatay, ng aking tito. Kaya dali-dali namin sinakay sa ambulansya ang aking tito. Sa loob po ng ambulansya, nakasakay doon yung kanyang kapatid na nakakabata, ang bunsong kapatid, katulang po kasi sila. Ang aking tito, aking tatay, at yung kapatid na bunso. Sa ambulansya po ay nakasakay doon yung bunsong kapatid, yung isang pinsan, isang pamangkin, at ako po. Habang nasa ambulansya ay kinalong ng kaniyang bunsong kapatid ang aking tito. Yung ulo niya po nakakalong doon sa bisig ng kaniyang kapatid. At ang ginawa ko naman po, dahil ako po ay pari, may dalang Santo Olyo palagi at istola, ay pinahirang ko po siya ng langis, dinasal ang mga dapat dasalin, ipinasuot ko po yung aking eskapularyo sa aking tito habang siya ay nag-aagaw buhay, at dinasal ko po yung mga huling sakramento, ginawad ko po sa aking tito. Sabi ng aking tita na kumakalong sa kanya, sa kanyang ulo, ay pagkatapos ko raw pong maibigay lahat ng mga dapat gawin bilang pari sa aking tito, pagkatapos kong dasalin ang mga dapat dasalin, ay narinig niya po ang hilik ng aking tito. Di ba po yun ang huling hininga? Sa mga oras na iyon, na siya ay nag-aagaw buhay, ano ang ginawa ng Diyos?
Kinalong ng Diyos ang aking tito sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa Kaniya na nagmamahal sa Kanya ng tunay. Ano ang ginawa ng Diyos? Kinalong siya ng Diyos sa pamamagitan ng mga sakramento na aking iginawad bilang pari ni Kristo. Nilibing po ang aking tito December 28. Nito lang pong Disyembre. Kaya Paskong Pasko, naglalamay ang aking pamilya. Paskong Pasko, umiiyak at mabigat ang kalooban ng aking buong angkan. Pero, kinalong kami ng Diyos. Kinalong ng Diyos ang aking tito sa paraang hindi niya inaasahan. Mga kapatid, sa pamamagitan ng mga taong nagmamahal sa atin, dinadala tayo nito sa kabutihan at kay Kristo. Sa pamamagitan ng mga tao na nakapaligid sa atin, kinakalong tayo ng Diyos sa paraang hindi natin napapansin. Sana po ang tugon natin dito ay pasasalamat sa mga taong ito at papuri sa Diyos na nagpapadala ng mga taong ito.